Bukas, May 1, ipagdiriwang po ang Labor Day at para pag-usapan ng ilang issue ng mga manggagawa, makakapanayan po natin sa Department of Labor and Employment Undersecretary Attorney Benjo Santos Benavides. Magandang umaga po, Attorney. Hi, magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa ating mga tagapanood. Alright, Yusek, unahin na po natin yung mandatory heat safety protocols para sa mga manggagawa na isinusulong na gawing mandatory. Ano po ba ang tugon ng DOLE rito? Well, may mga mandatory occupational safety and health standard na rin po tayo na ipinapatupad under our existing department order at yung batas po natin, yung Republic Act 11058. Doon po nakalatag ano yung mga kailangan gawin sa mga pagawaan. Una, yung pagkakaroon ng risk assessment. Okay. Sapagkat base sa resulta ng risk assessment, malalaman natin kung ano yung angkop na occupational safety and health standards. But regardless of the nature of the job, the place of the work, lagi po naming pinapaalalahanan, nakabase naman po yan sa pamantayan, yung pagsusuot po ng PPE. Okay. Pangalawa, yung proper hydration. Pangatlo po, yung proper ventilation. Pang-apat po, yung pagkakaroon ng mga breaks, lalong-lalo na yung short breaks. At meron din po tayong tinatawag na meal breaks. Ito po ay mga pagkakataon na makapagpahinga yung ating mga manggagawa na doon po sa kanilang trabaho para naman po maiwasan o mapawi yung sobrang init po ng panahon. So yung short breaks ay iba pa doon sa meal breaks. Tama Hindi po yun pwedeng i-minus. Hindi po. Alright. Yung Department of Finance naman na Yusek, magpapatupad po ng 4-day work week. Ire-recommenda nyo rin po ba ito sa mga private companies, Yusek? Well, yung tinatawag po nating 4-day work week, isa po ito sa mga tinatawag nating flexible work arrangement. Okay. Ito pong mga flexible work arrangement, ito po ay prerogatiba at opsyon ng mga employer at in consultation na rin sa mga manggagawa patungkol po sa pag-i-implement po nito. So hindi po ito bago. Sino man pong employer o kumpanya ay maaari po silang magpatupad ng 4-day work week. Pwede po nilang baguhin yung normal na work week ng isang kumpanya. But would you recommend it? Well, depende po dun sa pangangailangan ng kumpanya. Kung yan po ay talagang masisigurado natin yung kaligtasan ng mga manggagawa o kaya mas mamimaintain natin o mas lalo nating may improve yung productivity pa ng kumpanya, then why not? Ayan. Labor Day po bukas May regalo po ba kayo sa mga manggagawa at may maaasahan po bang wage hike ang mga manggagawa po natin o nakuha na nila? Well, alam niyo po, nung nakaraang taon, sinimulan po ng mga RTWPBs yung kanilang proseso sa didetermina ng tamang regional wage rate. Okay. At katunayan, lahat na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay nakapagpalabas na ng minimum wage rates. Lahat na ng regions. 16 regions. Kasama na rin po dyan yung wage rate sa ating mga kasambahay. Except for one region sa kasambahay, I think Region 7. Region 7. So ano pong aasahan ng Region 7 naman ng mga kasambahay? Well, yun po ay pinoproseso. Meron po tayong mga kailangang procedure na sundin sa pagtatakda po ng bagong minimum wage rate. So generally po, yung nakapaglabas na yung ating mga boards ng angkop o yung tamang regional wages and productivity, rather minimum wage rate sa kanilang mga rehiyon. So nauna na yung regalo ninyo. Tama po yun. Pero ang regalo po namin ngayong May 1, yung mas marami pang trabaho. Ayun, speaking of, may job fair po ba tayo na pwedeng puntahan? Kung saan ang ilan na sa mga request, saan ba raw yung mataas ang sweldo? Saan po itong mga job fair na to? Well, meron po tayong 97 sites, Wow. job venues, job fair venues sa buong Pilipinas. Minarapat po namin na bumaba sa mga probinsya. Mas ilapit po yung mga available pong trabaho sa mga naghahanap ng trabaho. Ito po ay mga trabaho sa retail and manufacturing, kasama na rin po yung sa construction. So makikita po natin sa mga job vacancies, yung production workers, carpenter, laborer, sales clerk. Yan po ay mayroon din po tayong mga pangangailangan sa finance at sa accommodation. So magsadya po sila sa mga gagawing isasagawang job fairs. Pero bukod po sa mga job fair, meron pa rin po kaming isa pang programa na gaganapin po sa Malacanang. Ano po yun? Ito po, gusto po naming itampok yung golden anniversary ng Labor Code of the Philippines. Ito po ay naisabatas o na-promulgate yung 1974. Ngayong taon po is its golden 50th. anniversary. Pero at bahagi po nung golden anniversary celebration, yung tampok po naming bigyan ng award yung outstanding workers of the Philippines. Wow, okay. Sa pakikipag-ugnayan naman ng RCM at PMAP. At ganoon din po, gusto po namin ipresenta yung aming plano sa pagtatayo ng Workers Rehabilitation Center Complex.
Oh, good, very good. Paalala na lang po sa ating mga mag-a-apply sa mga job fair, ano po ba yung mga dapat nilang dalhin? Saan nila mahanap yung mga areas na yan? 97, sabi niyo po, ano? Yung Opo, points? 97 site. Para po dun sa mga lugar ng job fair site, bisitahin niyo po yung aming website. May makikita po kayo dong mga listahan kung saan po ang mga venues ng job fair. Para naman po sa mga naghahanap ng trabaho, ang gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, ihanda niyo po ang inyong mga sarili kasi baka pagbalik niyo, meron na po kayong trabaho. Yun. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga sa atin. Yun ang magandang regalo talaga para sa Labor Day. At maraming salamat po, Undersecretary Attorney Benjo Santos Benavides ng Department of Labor and Employment. Happy Labor Day! Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.